Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa bawat isa. Ako si Binibining Jamaica V. Foraque, isang mag-aaral ng MAED Filipino sa FEU Roosevelt Cainta at guro sa NU Fairview. Ngayon po, aking tatalakayin ang aking pananaliksik na may pamagat na isang kwalitatibong pag-aaral hinggil sa pagbuo ng mungkahing kagamitang pampagtuturo para sa institusyonal na kursong Filipino gamit ang makabayang pedagohiya batay sa pananaw ng mga guro. Ang National University ay mayroong misyong pinangahawakan na tinatawag na dinamikong Pilipinismo. Nakapaloob po sa dinamikong Pilipinismo ang mga bagay na pinakamabubuting katangian ng mga Pilipino. Taglay nito ang pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino na nakatatak o nakakintal na sa ating edukasyon. At sentro nito ang pandaigdigang pag-uugali o pag-unlad bilang isang lahi. At ang pangkalahatang kultura, pananaw, demokrasya, at ang yumayabong din na internasyonalismo. Misyon ng National University na maikintal ang dinamikong Pilipinismo sa mga mag-aaral, guro, empleyado, alumni, at mga katuwang sa industriya at gayon din ang lipunan sa kabuuan. Ang kursong Wika at Panitikan sa Pagpapatibay ng Pilipinong Identidad o GEP01X ay isa sa mga institusyonal na kurso na binuo ng National University. Ang kursong ito ay nagpapakita ng pagtugon sa hangarin na dinamikong Pilipinismo. Batay sa syllabus nito, ang kursong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng wikang pambansa sa kultura at panitikan na nagpapatibay ng kolektibong identidad, karanasan, paniniwala at kamalayang Pilipino. Binibigyan diin sa pag-aaral na ito ang sitwasyon at patakarang pangwika na umiiral sa bansa, gayon din ang mga may pagmamalaki at namumukod tanging katangian ng mga Pilipinong sinasalamin ng kontemporaryong panitikan na naglalarawan sa isang tunay na Pilipino. Kung mapapansin, mauugnay rito ang makabayang edukasyon dahil may layunin itong maghuhubog ng nasyonalismong pananaw sa mga mag-aral gamit ang mga gawaing kritikal, pagiging makabansa at ideolohiyang pananaw. May pakikita ang makabayang edukasyon sa mga gawain sa klase na magbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makapagbahagi ng kanilang nalalaman batay sa kanilang sariling danas o karanasan, obserbasyong panlipunan na gagabayan ng mga guro na dapat ay mayroon ding kamalayan o mayroong malay na kaisipan. Mababanaag na ang dinamikong Pilipinismo ng National University at ang makabayang edukasyon ay mayroong malaking pagkakatulad sa layunin. Kung gayon, mahalagang matiyak na ang gawain sa klase ay maikintal sa mga mag-aaral sa mga tulong ng isang makabayang pananaw na naglalayong maisulong ang progresibong pag-unlad nito. At maisa sa katuparan lamang ang layuning ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo na nagtataglay ng makabayan ding pananaw. Layunin ng pananaliksik na ito na bumuo ng mungkahing kagamitang pampagtuturo ng kursong Wika at Panitikan sa Pagpapatibay ng Pilipinong Identidad o GEP01X na nakabatay sa makabayang pedagohiya. Upang matiyak ang kaangkupan ng bubuing kagamitang pampagtuturo, misyon ng National University na dinamikong Pilipinismo at makabayang edukasyon, mahalagang gumamit ng pedagohiyang may kaparehong hangarin o dapat ay makabayan din. Kaya naman inilapat ang makabayang pedagohiya ni Villanueva 2021 sa bubuing o binuong mungkahing kagamitang pampagtuturo. At magiging mahalagang gamit ang mabubuong mungkahing kagamitang pampagtuturo para sa lalong pagpapatibay ng institusyonal na kursong Wika at Panitikan gamit ang Pilipinong identidad. Tungo sa pagbuo ng mag-aaral ng pusong makabayan. Upang magpatuloy o ganap na matugunan ang layunin ng pag-aaral,
Sinagot ng pag-aaral na ito ang mga suliranin. Sentral o pangunahing suliranin o tanong na sinagot ng pag-aaral ay ang paano makabubuo ang makabayang pedagohiya ng kagamitang pampagtuturo ng institusyonal na kursong Filipino na wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Upang ganap na masagot ang sentral na suliranin na ito, nahati ito sa maliliit o espesipikong mga tanong. Unang tanong, paano na ipakikita ang diwa ng makabayang edukasyon sa kursong wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad? Ang suliranin na ito ay sinagot sa pamamagitan ng mga panayam. Ikalawa, ano ang pananaw ng mga guro sa pagbuo at potensyal na paggamit ng makabayang pedagohiya sa kagamitang pampagtuturo ng institusyonal na kursong wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad? Gayon din, nasagot ang suliranin na ito sa pamamagitan ng mga panayam. Ikatlo, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng kagamitang pampagtuturong nakabatay sa makabayang pedagohiya? Sa pagkakataong ito, ang mga panayam na nasagot mula sa mga guro ay naging batayan sa pagbuo o pagdevelop ng isang kagamitang pampagtuturo gamit ang makabayang pedagohiya. Pang-apat, batay sa resulta ng pag-aaral, ano ang programang maimumungkahi para sa mga guro ng Filipino upang mas mapayabong ang kursong wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad? Mula sa mga isinagot ng mga guro o ng mga kalahok ng pag-aaral, nagkaroon ng pag-aanalisa at nasagot ang suliranin 4. Gumamit ang pag-aaral na ito ng disenyong kwalitatibo. At ang pamamaraang ginamit dito ay ang design research ni Plumb and Niven, 2013. Ang design research ni Plumb and Niven ay nauugat sa educational research na mayroong mahalagang yugto na sinusunod. Unang yugto ay ang tinatawag na preliminary phase, kung saan nagkakaroon ng pagtataya, nagkakaroon ng pagtatanong, nagkakaroon ng mga panayam upang matiyak kung ano ang tunay na pangangailangan sa paaralan, sa kurso, o anumang may kinalaman sa edukasyon. Ikalawang yugto ay ang development or prototyping phase. Sa bahaging ito, bumubuo na ng solusyon o tugon doon sa nalaman sa preliminary phase na suliraning kinahaharap na may kinalaman sa edukasyon. At panghuli ay ang assessment phase. Dito nagkakaroon ng evaluasyon o pagtataya sa nabuo sa ikalawang yugto na development or prototyping phase. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon lamang sa una at ikalawang yugto, ang preliminary, development, or prototyping phase. Naging limitasyon ng pag-aaral ang assessment phase, kung kaya naging bahagi ng rekomendasyon ng pag-aaral na ipagpatuloy ang pag-aaral na ito na nakasentro naman sa assessment o pagtataya sa nabuong mungkahing kagamitang pampagtuturo. Karagdagan pa, ang Design Research Development Studies ang pinakalaging tiyak na ginamit ng pag-aaral na ito. Ang Design Research Development Studies na Plumb and Niven ay naglalayong makapagdisenyo at makapagdevelop ng isang kagamitan bilang solusyon sa isang komplikadong problemang pang-edukasyon at makapag-ambag ng kaalaman hinggil sa mga katangian at proseso sa pagdisenyo ng kagamitang ito. Dahil nga ang pag-aaral na ito ay naglalayang makabuo ng isang mungkahing kagamitang pampagtuturo, nakikita na ito ang pinaka-angkop na kapamaraanang dapat gamitin sa pag-aaral na ito. Para sa pagpili ng mga kalahok, gumamit ang pag-aaral na ito ng purposive sampling at gumamit o nagkaroon ng inklusibong pamantayan para sa pagpili ng mga kalahok. Una, dapat ang kalahok ay guro ng Enyo Fairview dahil ang Enyo Fairview ang lokal ng pag-aaral. Ikalawa ay dapat ang gurong ito ay nagtuturo ng kursong wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad o GEFID 01X. Ang mga kalahok ay tinanong sa pamamagitan ng semi-structured interview, kung saan nagkaroon una ng profile upang matiyak ang kaangkupan ng kalahok
sa hinahanap ng pag-aaral. Ikalawa ay mga hanay ng bukas na tanong na may kinalaman sa mga suliranin ng pag-aaral. Para sa kapamaraanan ng pangangalap ng datos, sinundan ng pag-aaral na ito ang tatlong yugto ng developmental research model ni Plump and Niven. Subalit, muli, naging limitasyon ng pag-aaral ang ikatlong yugto. Kaya naman, ang pag-aaral na ito ay dumaan lamang sa una at ikalawang yugto. Sa unang yugto, gumamit ang pag-aaral na ito ng panayam para sa mga kalahok. Ito ang tinatawag nating preliminary phase sa developmental research model ni Plump and Niven. Ang panayam sa mga kalahok ay dumaan sa mga eksperto. Ang mga talatanungan na ginamit ay pinadaan sa mga eksperto. Nagsagawa rin ng transcription mula sa mga sagot ng mga kalahok. At matapos nito ay nagsagawa ng pagkokoda. Mula sa mga koda, bumuo ng mga tema kung saan tinalakay ang resulta ng mga panayam. Matapos malaman ang sagot ng mga guro at nasagot ang suliranin 1 at 2 ng pag-aaral na ito, dumako na ang pag-aaral sa pagsagot sa ikatlong suliranin. Iyon nga ay ang pagbuo ng mungkahing kagamitang pampagtuturo. Mula sa mga sagot ng mga kalahok sa panayam, bumuo ng mungkahing kagamitang pampagtuturo at gamit ang makabayang pedagohiya. Sa developmental research model ni Plump and Niven, ito ang tinatawag na prototyping phase, kung saan ginamit ang sa pagbuo o pagdevelop ng kagamitang pampagtuturo ang makabayang pedagohiya ni Villanueva na mayroong tatlong mahalagang ugnayan. Ugnayang guro at mag-aaral, ugnayang nilalaman at pamamaraan, at ugnayang kasanayan at kapangyarihan. Mula sa naging pag-aaral, lumabas ang mga resulta na ito. Una, naipakikita ang diwa ng makabayang edukasyon sa kursong Wika at Panitikan sa Pagpapatibay ng Pilipinong Identidad o GEP 01X sa mga layunin at nilalaman nito, na kapwa ay tumatalakay sa makabayang hangarin at aralin. Umaakma ito sa isinasaad ng makabayang edukasyon na naghahangad na maggamit ang sistemang pang-edukasyon upang humubog ng mga mag-aaral na mayroong pakialam sa lipunang kanilang kinabibilangan. Upang maging ganap ang makabayang hangarin ng kurso, marapat lamang, kung gayon, na makabayan din ang pedagohiya sa pagtuturo nito. Dito sa unang natuklasan sa pag-aaral, nakita na naaangkop talaga ang makabayang pedagohiya sa pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo ng kursong Wika at Panitikan sa Pagpapatibay ng Pilipinong Identidad. Dahil ang mismong kursong ito ay nagpapakita ng makabayang hangarin, layunin o ang makabayang edukasyon. Ikalawa, naipakita na demokratiko ang sistema sa loob ng klase, gaya ng malayang pagpapahayag ng kaalaman, obserbasyon, karanasan at realisasyon na nakatutulong sa pagkamit ng makabayan pa ring layunin, sapagkat nabibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na maging aktibong tagapag-ambag ng kaalaman sa loob ng silid-aralan. Nahasa rin ang mga mag-aaral na makibahagi at magkaroon ng pakialam sa mga pangyayari sa kanyang lipunan. Kung gayon, mula sa sagot ng mga guro na sinasabi nila na demokratiko ang nagiging sistema ng kanilang pagtuturo sa klase dahil may kinalaman na rin ito sa mga tinatalakay ng mga aralin sa klase, masasabi na nagpapakita pa rin talaga ang kursong Wika at Panitikan sa Pagpapatibay ng Pilipinong Identidad ng makabayang edukasyon. At muli, marapat lamang upang ganap na maging makabayan at tumutugon, no, ang mga gawain o mismong kagamitang gagamitin ng mga guro, dapat na makabayan din ang pedagohiya na gamitin. Ikatlo, ang kagamitang pagtuturo gaya ng syllabus at course material ay nagsisilbing gabay ng mga guro sa pagtuturo ng mga aralin. Ito ay nagsisilbing lente para matiyak na maaabot ang mga layunin ng kurso.
Samantala, nakatutulong naman sa higit pang pag-unawa ng mga aralin ang mga kagamitan gaya ng babasahin at video. Ito ay batay sa sagot ng mga kalahok. Nagiging kapaki-pakinabang ang mga ito upang lubusang maunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto sa bawat aralin. So sa pagkakataong ito, napagtibay na napakahalaga ng kagamitang pampagtuturo para magkaroon ng aplikasyon at magkaroon ng katiyakan na maipapasa ng mga guro ang layunin ng kurso. At upang makamit panghuling na sagot sa pag-aaral na ito, upang makamit ang makabayang edukasyon, mahalaga na ang pedagohiyang gagamitin ay makabayan din. Mahalaga na isaalang-alang ayon sa makabayang pedagohiya ni Villanueva ang tatlong mahalagang ugnayan: ang ugnayang guro at mag-aaral, ugnayang nilalaman at pamamaraan, at ugnayang kasanayan at kapangyarihan sa pagsasakatuparan ng makabayang pedagohiya. Konektado sa isa't isa ang tatlong mahalagang ugnayan na tinutumbok ang pagkatutong lumalagpas sa kaalamang komunikatibo at inaabot ang mas mataas sa pagkilos na nasa anyong advokasya. Kaya naman, sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, bumuo ang mananaliksik ng mga mungkahing kagamitang pampagtuturo sa 5 aralin ng kursong wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. At ang mga kagamitang pampagtuturo na ito ay nakahalaw sa makabayang pedagohiya ni Villanueva na mayroong tatlong mahalagang ugnayan. Muli, ugnayang guro at mag-aaral, ugnayang nilalaman at pamamaraan, at ugnayang kasanayan at kapangyarihan. Mayroong mga limitasyon ng pag-aaral. Kung gayon, narito ang mga rekomendasyon ng mananaliksik na may kinalaman sa aking pag-aaral. Una, magsagawa ng susunod na pag-aaral na itatawid sa panghuling yugto ng Model of Developmental Research na assessment phase ang mungkahing kagamitang pampagtuturo upang mataya ito ng mga eksperto sa wika, panitikan at edukasyon. Minumungkahi rin na magkaroon ng kaugnay na pag-aaral na magsasagawa ng pagsukat sa katanggapan nito sa mga mag-aaral batay sa implementasyon nito sa pagtuturo. Mula rito, maaari pang bumuo ng mga kagamitang pampagtuturong nakabatay rin sa makabayang pedagohiya. Dahil limitasyon ng pag-aaral na ito ang ikatlong yugto na assessment phase ng Model of Developmental Research, minumungkahi na magkaroon ng karugtong o kaugnay na pag-aaral kung saan dadaan sa pagtataya at implementasyon ang mga nabuong kagamitang pampagtuturo para sa kursong wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Ikalawa, minumungkahi rin na lalo pang paghusayin ang kurso at tumuklas pa ng mga araling nagpapakita ng makabayang hangarin na maghahasa sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aral. Katulad ng nabanggit ng isang kalahok sa pananaliksik, mayroon pang ibang mga usaping pangwika, kultura at panitikan na lalo pang magbibigay ng malalim at malawak na kaalamang pambansa. So kung gayon, minumungkahi na palalimin pa, pagyabungin pa ang kursong wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Dahil marami pang mga usaping pangwika, marami pang mga paksa sa panitikan, marami pang mga babasahin na maaring matuklasan ng mga mag-aaral na may parehong layunin, makabayang edukasyon. So, inirekomenda rin na patuloy pang magsagawa ng mga gawain sa silid-aralan na nagpapamalas ng kalayaan sa mga mag-aral, subalit tiyaking may tatawid ito sa kritikal na kasanayan at kaisipan ng mga mag-aral. So, nilalayon o nirerekomenda ng pag-aaral na ito na patuloy pang paghasain ng mga guro ng wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad ang mga gawain sa loob ng klase at mas magkaroon pa ng kritikal na pag-iisip ang mga mag-aaral. Pang-apat, maaari pang tumuklas sa mga karagdagan pang babasahin at video na makabuluhan
napapanahon at tumatalakay sa mga panlipunang issue upang makamit ang makabayang hangaring maging kasangkot ang mga mag-aaral sa pag-iisip para sa bansa. Siyempre naman, ang pinakalayunin ng makabayang edukasyon ay humubog ng mga mag-aaral na mayroong pakialam sa lipunan. Kung gayon, mahalaga ng mga babasahin, mga kagamitan na ibibigay sa mga mag-aaral ay tumatalakay din sa isyong panlipunan at makapaghasa rin ng kanilang kamalayan sa lipunan. At panghuli, minumungkahi na magkaroon ng programa ang NU Fairview, ang lokal na pag-aaral na ito, na naglalayong magturo at magsanay sa mga guro o ng mga guro sa pagbuo ng kagamitang pampagtuturo gamit ang makabayang pedagohiya. Kung gayon, hinihiling o minumungkahi sa naturang institusyon ng NU Fairview na magkaroon pa ng pagsasanay sa mga guro na magtuturo sa pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo gamit ang makabayang pedagohiya o nagpapakita ng makabayang edukasyon o makabayang diwa. Dahil ang layunin ng wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad ay may kinalaman sa makabayang edukasyon. Yun lamang po, muli, ako po si Binibining Jamaica V. Foraque. Maraming salamat sa pakikinig.